What's up guys, Summer here and welcome to another episode of Summer's Auto Marketing Channel. So for today's video ay ikukwento ko ang mga ginagawa ko sa aking trabaho. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit the like and subscribe to the button para lagi kang updated sa lahat ng videos na ilalabas ko. So ayun na nga, bumabiyahe na tayo going to Calamba and pupunta tayo sa ating mall display which is located in Victory Mall. So as you can see guys, walang masyadong traffic and good thing is nakaupo tayo for today's video. So ayun na nga, papunta na ako ng Real Calamba kung saan papunta ako sa mall display namin. So ang mall display namin ay sa Victory Mall Tanawan kung saan 2 hours ang biyahe and umalis ako ng bahay by 12 PM para hindi naman tayo malate sa biyahe. So as you can see, banayad lang yung biyahe and walang masyadong traffic guys. And of course, napakaganda ng panahon. So, this is a good sign para makakuha tayo ng maraming clients. Kasi pag naulan, walang masyadong pumupunta sa mall. So, yun yung good thing kapag mainit. So, Victory Mall is one of the famous mall sa Batangas kasi grabe, dinudumog talaga siya as in. Hindi siya ganun kagandahan pero at the same time, siguro nandun kasi lahat ng mga murang bilihin kaya dun nagpupunta yung mga tao. So ayan na nga, nandito na tayo sa crossing Calamba and ayan, malapit na tayo sa May Real kung saan sasakay tayo ng jeepney para pumunta sa Victory Mall. So it takes 1 hour naman from Real Calamba to Victory Mall. So ayan, I mean, nakasakay na nga tayo sa jeepney and tayo lang ang pasahero sa jeep. Isn't it amazing? So, ayun na nga, nakasakay na tayo ng jeepney and tayo lang ang pasahero, no? So, medyo malayo-layong biyahe ito kasi it takes another 1 hour papunta doon. And then, ang kagandahan naman is walang masyadong traffic kasi nga linggo. So, it's a family time sa mga Pilipino. So, usually, lahat ng mga tao it's either nasa church, nasa mall para mag-family bonding, or nasa bahay lang to watch movies and eat something special para naman masaya ang bonding nila sa bahay nila. Pero ako, since dakilang ahente lang po tayo, no? So magtatrabaho tayo sa araw ng linggo. So ayan na nga, papunta na tayo sa mall. So tamang lakad lang and sobrang kainitan ng araw. So yan yung mga makikita sa palengke ng Tanawan. So ayan, sakto lang, wala akong masabi, charis. So medyo ang layo kasi nung pinagbabaan sa akin nung jeepney driver. Ang sabi niya kasi papasok siya ng Tanawan palengke. Tapos nung nandun na sa Tanawan, ibinaba na lang ako sa kanto. So ayan, naglakad tayo ng bonggang-bongga. So medyo malayo rin yung lakarin. It takes 20 minutes. Malayo din siya. Pero ayan, tamang window shopping lang tayo dito sa palengke. And for sure, pagdating natin sa mall, magugutom na tayo dahil tayo ay isang dakilang gutumin. Charis. So fast forward na nga sa ating paglalakad, no. So malapit na tayo sa Victory Mall and konting lakad na lang guys. Mainit that time and hindi pa ako kumakain that time. So I think ang una kong gagawin dyan is kumain muna sa fast food bago lumarga ng trabaho. Dahil ako naniniwala ko, pag nag-start ako ng trabaho, I need to eat well first para mas makapag-focus yung utak ko sa paghahanap ng kliyente and sa pag-a-assist. Kasi pag gutom ako,
hindi ako makapag-isip ng maayos, and then at the same time hindi rin ako focus sa ginagawa ko. So napag-desisyonan ko na kumain muna sa isang fast food chain kung saan masasatisfied ang cravings natin, ano. So, eto na nga guys, malapit na tayo sa entrance ng mall, no. So, sobrang init and pawis na pawis ako that time and gutom pa. So, ayan, papasok na tayo, no. So, ayan ang makikita sa labas ng mall. So, ayan. So, papasok na tayo and of course, dinaanan lang natin yung guardian, hindi tayo nagpa-frisking. Kasi, ayan, sa may entrance lang naman yung ating sasakyan, no? So, ayan na. Bali, tinignan ko na nga siya and medyo nagpahinga lang ng konti. That time. So, ayun na nga, nagpahinga lang tayo saglit and tinignan natin yung mga clients na dapat i-follow up on that day, no? And then, pahinga-pahinga lang din saglit. And then, since maaga pa, so ako lang muna yung nasa display and wala pa yung mga kasamahan ko, no? So, I'm expecting na that time is marami ako ma-assist na clients since Sunday and maraming pupunta ngayon sa mall. So, ayun na nga, konting follow-up lang. Hanap tayo ng mga kailangang i-follow up on that day and then, hanap tayo ng malupit na kliyente kung saan pwede nating ma-release on that time. So, ayan, medyo nag-iisip-isip na rin ako nun kasi gutom na talaga ako. Promise. So, as you can see guys, tamang follow-up lang tayo dito, no? Habang wala pang nag-i-inquire sa mall display namin. So, hinahanap ko lang muna sa database ko kung sino ba yung pwede nang i-follow up and mag-apply ng auto loan, guys. And the time is I think nasa 12:13 at that time. So, inaantay ko lang na magkaroon ako ng kasama and then kakain na rin ako. So, ayun na nga, since wala pang tao, so nag-decide ako na maglinis-linis muna ng sasakyan. Kasi syempre, of course, as a sales consultant, gusto ko yung ibebenta ko is malinis na malinis and sobrang presentable sa mga clients. So, pangit naman na magbebenta tayo tapos ang dumi-dumi ng display natin. So, ayan na nga, that time dumating na rin si Jmar para maging cameraman ko. Charis. Hindi, dumating na siya para maging kasama ko and of course, nakiusap na rin ako na siya muna yung maging camera ko habang naglilinis ako. Pero after that, kakain na rin ako. So, actually, since wala pang masyadong nag-i-inquire, so nag-decide ako na linisin yung dalawang sasakyan, no? So, ganyan ako kasipag. Charis. Hindi, mahilig talaga ako maglinis, lalo na kapag nakikita ko na masyadong dusty yung sasakyan. So, ayoko rin ng marumi sa display and at the same time, ayoko rin ng maraming basura sa table namin as much as possible. Gusto ko laging neat and laging maayos lang lahat, no? So, ayan. So, sabi ng mga naging managers and mga trainers ko, pag most likely na naglilinis ka daw ng sasakyan is most likely nakakabenta ka rin daw. Well, in my experience in automotive industry for 7 years, whenever na naglilinis talaga ako is sort of some truths siya. Kasi even in my Mazda days, so bago din ako mag-start ng work dun is nililinis ko rin talaga yung display namin dun. And luckily nakakabenta naman ako. So for me it is a partial truth.
Pero kasi, depende guys. So, kung lagi ka lang naglilinis ng sasakyan, pero hindi mo naman sinasamahan ng follow-up yung mga inquiries mo, hindi ka talaga makaka-release. So, for me kasi, kaya ko lang ginagawa yung paglilinis is to give some extra mile dun sa my work ko. And besides, mahal ko rin yung trabaho ko. And dito lang ako sa industry na to tumagal ng work. Although marami na ako napagdaanan na brand, pero hindi na ako nag-change career kasi nga dito ko na-realize na ito talaga yung gusto kong trabaho, and ito na yung gusto kong maging trabaho hanggang sa pagtanda ko, maging group sales manager ako and maging sales manager or area sales manager. So yun yung career path ng isang sales consultant once you give the numbers to the top management. So, ayun nga guys. So, hindi ko na nabidyohan yung mga clients na na-assist ko. Pero, medyo marami-rami rin naman akong mga naging clients na na-assist. I think nakasampu ako. Pero, okay lang yan. At least nakuha ko naman yung contact details niya. So, that's it. That's it for today guys, and I hope na marami kayong natutunan sa akin. So, for more inquiries sa lahat ng sasakyan na binibenta ko, please click the numbers that is seen on the screen or kindly message me on my Facebook account, which is Summers Auto Marketing. So, ayan. This is the end of the vlog and see you on another one. Bye-bye!